Ang pamilya Asakura ay nagkaroon ng mga kakaibang pangyayari sa kanilang buhay. Isang babae sa kanilang pamilya ang nanganak ng kambal at ang unang sanggol ay tunay na reincarnation ng kanilang ninuno, si Hao Asakura. Siya ay isang napakamakapangyarihang shaman na sumubok na wasakin ang lahat ng tao ilang libong taon na ang nakalilipas. Sa takot ng pamilya sa kapangyarihan ng sanggol, sila'y nagtangkang patayin ito. Ngunit habang ang lolo nila ay papalapit na sana para paslangin ang sanggol, isang alamat na espiritu ng apoy ang dumating upang protektahan ang sanggol at sa tulong ng espiritu, nagawa ng sanggol na makatakas. Ang ikalawang anak ay si Yo, siya ay nagkaroon ng mahirap na kabataan dahil napilitan siyang lumaki na walang kalayaan, hindi niya magawang pumili ng sarili niyang landas tulad ng ibang bata sa kanyang edad at iyon ay totoong nakakainis. Ngunit hindi lang iyon, ginawang mas masahol pa ng masamang kambal ni Yo ang sitwasyon, sa pamamagitan ng pagpaparamdam kay Yo bilang isang halimaw at bilang resulta, wala siyang mga kaibigan at naramdaman niya ang labis na pag-iisa. Upang makatakas sa trahedyang ito, nagpasya si Yo na sumailalim sa masusing pagsasanay kasama ang kanyang lolo, nag-training siya ng husto upang balang araw ay maging Shaman King siya. Ang titulong ito ang magbibigay sa kanya ng kalayaan na baguhin ang mundo ayon sa kanyang nais at sa mundong ito, may mga taong tinatawag na shamans na nakakausap ang mga kaluluwa, espiritu at kahit pa mga Diyos. Sila'y labis na makapangyarihan at kayang magdugtong ng mundo ng mga espiritu sa ating mundo. Isang araw, habang nanonood ng mga bituin si Yo sa isang libingan ng isa sa mga alamat na samurai na ang pangalan ay Amid Amaro. Inanyayahan ni Yo ang espiritu ng lalaking samurai na maging kanyang kakampi, ngunit tinanggihan ito ni Amid Amaro dahil naghihintay siya ng kanyang kaibigan na si Moseke, sa loob ng halos makalipas na 600 taon at hindi niya nais na umalis nang wala ito. Malungkot na ipinaalam ni Yo kay Amid Amaro na pumanaw na si Moseke. Si Amid Amaro naman ay nakaramdam ng pagsisisi at pagkakasala, na hindi nagbigay daan sa kanya na makapunta sa kabilang buhay. Upang maibsan ang kanyang nararamdaman, ibinigay ni Yo sa kanya ang espada na ginawa ni Moseke. Nang makita ni Amid Amaro ang magandang pakikitungo ni Yo, labis itong naantig kaya't nagpasya itong manatili sa pisikal na mundo at samahan si Yo sa kanyang paglalakbay tungo sa pagiging Shaman King. Kinabukasan, binigyan siya ng babala ni Manto tungkol sa isang masamang Chinese shaman na ang pangalan ay Ren na nagnanais na kunin si Amid Amaro. Labis na nagulat si Yo subalit ng una, hindi niya seneryoso ang babala at naniniwala siya na ang sinumang makakakita ng mga espiritu ay hindi gumagawa ng masama, ngunit ang kanyang idealistikong pananaw ay nasira nang makita niya si Ren na malupit na pumapatay sa ilang kriminal sa pamamagitan ng paggamit ng espiritu ng isang general. Sa tamang oras, pinigilan ni Yo si Ren mula sa pagsasagawa ng pagpatay sa kanila at nagbigay ng pagkakataon sa mga kriminal na tumakas at iligtas ang kanilang buhay. Si Ren ay nagalit sa pagkaabala at hiningi kay Yo na ibigay sa kanya si Amid Amaro, ngunit tumanggi si Yo dahil naniniwala siyang ang mga espiritu ay dapat tretuhing may respeto at hindi gamitin bilang mga manika ng kasamaan. Natawa si Ren sa ideolohiyang ito ni Yo at ginamit ang mga espiritu bilang mga kagamitan, na lalong nagpanghinayang kay Yo. Dahil sa kanilang magkaibang paniniwala, nagsimula ang away ng dalawa gamit ang kanilang espada at habang harap-harapang nag-away sina Yo at Ren. Agad na inilihis ni Yo ang atake at tinangka na hiwain ang ulo ng kalaban, ngunit umilag si Ren at itinulak pabalik na nagdulot ng pagkatigil sa kanilang laban. Na-realize ni Ren na hindi kayang gamitin ni Yo si Amid Amaro sa kanyang buong potensyal, kaya't sinamantala niya ito at inilabas ang buong lakas ng espiritu ng general, inatake si Yo ng sapat na lakas upang ma-dislocate ang kanyang braso. Bumulagta si Yo sa lupa, ngunit hindi pa natatapos ang laban at habang itinutok ni Ren ang kanyang espada patungo sa leeg ni Yo, na-realize ni Yo na ang kapangyarihan ng paghawak sa kaluluwa ay maaaring maging mas malakas kapag ito ay ginagamitan ng kalooban ng isang shaman. Alam niyang hindi niya maabot ang antas na iyon nang hindi tinitingnan si Amid Amaro bilang isang kagamitan, kaya't inutusan ni Yo ang kanyang kaibigang espiritu na pumunta na sa kabilang buhay sa halip na makuha pa siya ni Ren. Ngunit tumanggi si Amid Amaro na umalis at ibinalandra ang sarili sa harap ni Yo upang protektahan siya, na nagpapalakas kay Ren. Ginamit ng kalaban ang buong lakas upang umatake, ngunit ipinagtanggol ni Yo ang kanyang sarili gamit ang isang sibat at pagkatapos, nag-integrate siya kay Amid Amaro sa 100%, na nagpapakita na mali ang teorya ni Ren.
Sa tulong ng pagkakaibigan, sila'y nag-combine at pinatumba si Ren sa isang atake na tumama sa kanyang dibdib at matapos ang laban, nawalan ng malay si Yo dahil sa kanyang mga sugat at sa kalaunan ay nakita ang kanyang sarili sa kama ng ospital. Doon ay bumisita si Ana, ang kasintahan ni Yo at pilit siyang pinag-training para sa nalalapit na shaman fight, isang paligsahan na nangyayari bawat 5 siglo, kung saan naglalaban-laban ang mga shaman mula sa iba't ibang dako ng mundo upang manalo ng titulo bilang Shaman King. Matapos makasurvive sa matinding training ni Ana sa loob ng ilang mga buwan, kung saan araw-araw siyang binubugbog. Tinitingnan ni Yo ang mga bituin sa gabi at pinagmamasdan ang mga bituin na bumabagsak, na nagpapahiwatig ng simula ng shaman fight at doon ay nakaluklok siya sa ilalim ng puno kasama si Amid Amaro, inaayos ni Yo ang kanyang susunod na laban. Nag-aalala at nagdududa si Amid Amaro sa kanyang sariling lakas, ngunit pinatatag siya ni Yo na sapat siyang malakas at pinapaalalahanan na ito'y mag-focus sa kasalukuyan sa halip na mag-alala sa hinaharap. Ang positibong pananaw at walang kahalintulad na pag-uugali ni Yo ay nag-iwan ng magandang impresyon kay Amid Amaro at nagbigay sa kanya ng pag-asa para sa nalalapit na laban. Sa tulong ng pagpapalakas ni Yo, nakuha ni Amid Amaro ang kumpiyansa na kailangan niya upang harapin ang mga hamon sa hinaharap at lumaban ng buong lakas. Nasira ang kanilang pag-uusap ng pagdating ni Silver, isang tagapangasiwa ng Shaman Tournament na ipinadala ng mga supervisor upang subukan ang lakas at determinasyon ni Yo. Dumating na ang oras para patunayan ni Yo ang kanyang karapat-dapat na makilahok sa Shaman Fight, kasama ang makapangyarihang espiritu ng hayop bilang kanyang kasamahan. Inihamon ni Silver si Yo na ipakita ang makabuluhang atake sa kanya kung nais niyang mag-qualify para sa paligsahan. Kung hindi magtagumpay si Yo, kailangang maghintay siya ng 500 taon para sa susunod na paligsahan. Sumubok si Yo na masaktan si Silver gamit ang kanyang espada, ngunit ang malakas na enerhiya ng mana ni Silver ay nagiging dahilan na hindi makatama si Yo. Binigyan ni Silver ng pisikal na anyo ang kanyang mga espiritu, na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na hawakan at itapon si Yo at dahil alam na hindi gagana ang mga pisikal na atake, binago ni Yo ang kanyang estratehiya at ginamit ang mga espiritual na atake sa halip. Napansin niyang ginagamit ni Silver ang 5 espiritu ng hayop sa pamamagitan ng kanyang mga singsing gamit ang isang teknik na tinatawag na Oversoul. Nagpasya si Yo na matutunan ang teknik na iyon at ibinuhos ang kaluluwa ni Amid Amaro sa kanyang espada, ginawang ilaw na may apoy at doon ay binawi ni Silver ang atake sa pamamagitan ng paglikha ng malakas na kanyan gamit ang kanyang mga espiritu ng hayop, naglalabas ng puwersang pampasabog. Ngunit ginamit ni Yo ang kanyang espada na may espiritu upang pigilan ang atake at bumawi, pinutol ang headband ni Silver na magkabilaan. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kahusayan at lakas, pumasa si Yo sa pagsusulit ng may tagumpay at binigyan siya ng Oracle Bell ni Silver, ang kampana na ito ang maggagabay sa kanya sa susunod na yugto ng paligsahan, at isa na si Yo sa pagpipilian na maging Shaman King. Natanggap ni Yo ang isang mensahe mula sa kanyang Oracle Bell, na nagsasabi sa kanya na may 3 preliminaryong laban siya sa unang yugto ng paligsahan at kung siya ay matalo o magdesisyon na sumuko sa 2 sa 3 laban na iyon, siya ay malalagay sa diskwalifikasyon at aalisin ang kanyang kampana. Nag-aalala si Mantes sa tsansa ng kanyang kaibigan, ngunit ang walang kahulugang pananaw ni Yo ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Pumunta si Yo sa destinasyon ng laban kung saan ang kanyang unang kalaban, isang makapangyarihang shaman na tinatawag na Horo-Horo ay naghihintay para sa kanya kasama ang kanyang espiritu na kakampi na si Kororo, isang mataas na espiritu ng kalikasan. Si Horo-Horo ay sumubok na bawiin si Amid Amaro, sa pamamagitan ng paggamit ng teknik na Oversoul upang i-channel ang mana sa pamamagitan ng kanyang skateboard para sa atake. Gayunpaman, nagtagumpay si Yo na i-channel ang kanyang sariling mana upang tawagin ang kanyang espada na may apoy at ang kanilang mga sandata ay nagugmaan sa isa't isa, habang ang mga apoy mula sa espada ni Yo at ang mana mula sa skateboard ni Horo-Horo ay lumikha ng kahangahangang mga pagsiklab. Nang itapon ni Horo-Horo ang mga yelong pako kay Yo gamit ang kanyang Oversoul, nasa delikadong posisyon at na-corner pa si Yo, pero subalit sa kanyang kahangahangang kakayahan sa depensa doon ay nagawang iwasan ni Yo ang mga yelong pako at bumawi, pansamantalang tumigil sa laban. Ipinakita ni Horo-Horo ang kanyang pangarap na maging Shaman King, upang ibalik ang natural na tahanan ni Kororo na nanganganib na maubos dahil sa expansion ng tao,
na nagpa-convince naman kay Yo. Ang emosyonal na sandali na ito ay nagdulot ng pagkakabahala kay Yo, at ipinangako niyang tutulungan si Horo-Horo na matupad ang kanyang pangarap, ano man ang mangyari. Gayunpaman, nakialam si Ana at binigyan si Yo ng mabilis na sipa upang ibalik siya sa realidad at mag-focus sa gawain na nasa harap niya. Sa bagong determinasyon, ipinangako ni Yo na tuparin ang pangarap ni Horo-Horo kapag siya ay naging Shaman King at ang laban sa pagitan ni Yo at Horo-Horo ay masalimuot habang si Horo-Horo ay nagpapalabas ng sunod-sunod na mga yelong pako. Ngunit handa si Yo sa kanyang depensa at espada na may apoy, kapag sinubukan ni Horo-Horo na hulihin siya, pinuputol ni Yo ang mga yelong pako sa tulong ni Amid Amaro sa Oversoul na anyo. Sa huling desperado na galaw, ginamit ni Horo-Horo ang lahat ng kanyang mana upang itapon ang isang malaking yelo ng nyebe kay Yo, ngunit huminto si Yo sa atake gamit ang kanyang espada na may apoy at nagulat si Horo-Horo sa kanyang matinding sigaw sa laban. At nang walang natirang ibang pagpipilian, si Horo-Horo ay walang depensa at ginamit ito ni Yo na pagkakataon at inatake siya mula sa itaas gamit ang malakas na paghiwa mula sa kanyang espada na may apoy, tinalo siya sa isang dramatic na pangyayari. Subalit mamaya, habang si Yo ay nakatitig sa mga bituin sa langit, nagsimulang mag-isip-isip ukol sa hirap ng buhay at kung paano may mga pagkakataong hindi natutupad ang mga pangarap. Dito pumapasok si Manta upang ipaalala kay Yo ang tunay na responsibilidad na kaakibat ng pagiging isang Shaman King at ito ang responsibilidad na gawing mas magandang lugar ang mundo para sa lahat. Ipinaliwanag ni Manta kay Yo na hindi lang dapat siya nakatuon sa kanyang sariling mga pangarap at layunin, kundi dapat gamitin niya ang kanyang kapangyarihan at impluwensya upang tulungan ang iba na tuparin ang kanilang mga pangarap. Malaking pasanin ito, pero napagtanto ni Yo na ito'y responsibilidad na kailangang tanggapin kung nais niyang maging isang tunay na hari. Dumating na si Yo sa lokasyon para sa kanyang pangalawang laban, kung saan si Johann Faust, isang nag-aalok ng pagkabuhay sa mga patay, ay naghihintay para sa kanya. Si Faust ay lumalaban sa paligsahan upang buhayin ang kanyang asawa na si Elisa, na itinanong rin naman ni Manta at doon ay nagalit si Faust at sinakal si Manta, na nagdulot kay Yo na kumilos upang protektahan ang kanyang kaibigan. Nagsummon si Faust ng hukbo ng mga kalansay para labanan si Yo at kahit na sugatang-sugatan na siya, hindi sumusuko si Yo at ginagawa ang lahat upang protektahan si Manta, na gusto rin ni Faust na pagsamantalahan ang pagkakataon. Ginamit ni Yo ang kanyang espada na may apoy at si Amid Amaro upang labanan ang hukbo ng mga kalansay ni Faust. Hindi maunawaan ni Faust kung bakit tinutulungan ni Yo ang isang tao. Ipinaliwanag ni Ana na laging nag-iisa si Yo, bawat batang nakakakita sa kanya ay laging tinatawag siyang batang demonyo dahil sa kanyang kapatid, ngunit si Manta ang tanging tumanggap sa kanya at naging kanyang tunay na kaibigan. Ginamit ni Yo ang natitirang mana niya upang sirain ang kalansay ni Elisa, na nagdulot ng pagkabasag ng determinasyon ni Faust at gayunpaman, walang natirang mana si Yo, kaya't bumagsak siya sa lupa at natalo sa laban. Matapos ang laban, nagising si Yo sa kanyang kama sa ospital na may mga bandage na nilagay sa kanyang mga sugat, naramdaman niyang talo at nadismaya sa kanyang sarili dahil sa pagkatalo sa laban. Habang nagmumuni-muni siya sa kanyang pagkatalo, ginawa niya ang mahirap na desisyon na itaboy si Manta upang mapanatili itong ligtas, hindi niya nais na makita pang masaktan ang iba dahil sa kanya. Sinabi ni Yo kay Manta na hindi na sila maaaring maging magkaibigan at itinulak siya palayo, ngunit lumabas si Manta na umiiyak sa silong. Na-realize ni Yo na lubos niyang nasaktan si Manta at nagdaramdam siya ng pagkakasala sa kanyang mga aksyon. Upang ma-qualify para sa ikalawang yugto ng paligsahan, kailangan ni Yo na manalo sa huling laban-laban sa kanyang karibal na si Ren, at upang ihanda ang sarili, pumunta siya sa bahay ng kanyang lolo kung saan siya sumailalim sa masusing pagsasanay na kasama ang pagkakulong sa isang kuweba at paghahanap ng daan palabas. Maraming mga pagsubok ang kanyang kinaharap sa daan, pero pagkatapos ng 7 araw, lumabas siya mula sa kuweba na may nadagdagan na mana at isang mas nag-evolve na anyo ng Oversoul. Habang ang gabi ay nagtatagal, nagkaroon ng pagkakataon si Yo na makausap si Manta at humingi ng paumanhin sa kanyang pagsasalungat. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa hindi matitinag na suporta at pagkakaibigan ni Manta, at nagkasundo ang dalawa. Pagkatapos nito, ipinakita ni Yo ang kanyang pinabuting kakayahan sa pamamagitan ng paghinto sa malakas na atake ng kanyang lolo gamit ang isang solong saksak,
na nag-iwan sa lahat ng tao sa pagkamangha. Sa araw ng huling laban, ang dalawang karibal ay nagtugma upang patunayan ang kanilang lakas. Si Ren ay nagpapatakbo ng kanyang mana sa isang sibat, handang umatake, ngunit ipinagtanggol ni Yo ang kanyang sarili gamit ang kanyang kalasag. Tumakbo si Ren patungo sa harap, sinusubukan na gumawa ng butas sa depensa ni Yo, ngunit ang anyo ng Oversoul ni Yo ay pumipigil sa lahat ng atake, na lalong nagpapainis kay Ren. Ginamit ni Yo ang pagkakataon at pinalabas ang isang malakas na atake ng apoy, subalit ang malakas na mana ni Ren ay nagpapahintulot sa kanya na tumagal dito. Sa isang pag-ikot ng kanyang sibat, itinapon ni Ren si Yo palayo at sinundan ito ng isang matinding atake na nagpaluhod kay Yo sa lupa at matapos bumangon, napagtanto ni Yo na walang kasing lakas ang mana ni Ren kaya't nagpa siyang tiwalaan si Amid Amaro at manatiling kalmado. Ang hindi inaasahang estratehiyang ito ay nagbasag sa kumpiyansa ni Ren, sanhi ng pag-aalangan sa kanyang matibay na Oversoul at nagbibigay daan para sa isang mahalagang atake ni Yo at nakita ang kanyang kapangyarihan na unti-unting nawawala, itinambak ni Ren ang dalawang espirito kakampi sa kanyang sarili upang ilunsad ang isang matapang at napakadelikadong huling atake. Si Yo na may cool at kompyutadong utak, ay naghahanap ng convincing na solusyon at nilikha ang isang bagay mula sa wala, kaiba kay Ren na nagdedesisyon ng madalian dahil sa kanyang galit. Sa halip na iwasan ang atake, nagpa siya si Yo na harapin ng harap ang atake ni Ren at habang silang dalawa ay nasa offensive mode at umaatake, nagkabanggaan ang kanilang mga sandata, na nagdulot ng pagkasira ng paligid. Ang kanilang parehong mana ay nauubos patungo sa 0 sa parehong oras, at pumasa sina Yo at Ren sa pagsusulit ng may tagumpay, na nagpapahintulot sa kanila na makilahok sa mga karagdagang yugto ng paligsahan. Napuno ng kasiyahan at saya si Yo matapos manalo sa preliminaryong mga laban, nagdadala sa kanya ng isang hakbang malapit sa pagkikita at pagtalo sa kanyang kapatid. At dito na rin natatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.